Janine's POV. Ngayon pa lamang natatakot na ako sa sasabihin ni Tyron. Baka mamaya isipin niya ginagago ko siya at basta na lang mapapahamak sa iba. Which is not true. We caught them kissing torridly in the school canteen. It's against the policy. That's why you were called. Tumayo ang disciplinarian at lumapit pa sa amin. Nanlalaki ang mga mata kong napalingon dito at di maiwasang sumagot. Ma'am, hindi po torrid yun. Hindi ko pa nga po sinasagot. Si Aldrin tong basta na lamang nang hahalik eh. Napairap ako sa inis. Ni hindi man lang ito na tinagsasagot ko bagkos, hinarap pa si Tyron at kinausap patungkol doon. Dumoble ang kaba ko sa nakikitang matalim na titig ni Tyron kay Aldrin. Napansin ko rin ang kuyom nitong kamao. At pag-igting ng panga, kusang lumuwang ang hawak ni Aldrin sa braso ko na lumapit si Tyron. Hinila ako, tinago sa may likuran niya. Walang nagawa si Aldrin kundi ang sumandal at bumuntong hininga. Hindi mananalo ang titig niya sa talim ng titig ni Tyron. Hindi ko siya hinalikan. Bulong ko sa kanya. Wala si Tyron na naging kibo at mas lalo, hindi siya tumango. Hinarap lang nito ang disciplinarian at kinausap. I'm sorry for Janine's attitude. I didn't expect that she would show such manners. I can assure it will not happen again. Sorry and thank you. Yumuko pa ito ng bahagya sa guro. Di mawala ang di makapaniwalang titig ko sa kanya. Para bang sinabi niya rin ang ginawa ko nga at boyfriend ko nga si Aldrin? I can't believe him. Pilit kong ginabawi ang kamay kong hatak ni Tyron, ngunit ayaw niyang bitawan. Nang makarating sa tapat ng sasakyan niya, agad niyang binuksan ang pinto at pinapasok ako. Di ko siya hinalikan, hindi kami naghalikan. Inangat ko pa ang tingin ko sa kanya. Binigyan lang ako nito ng isang sulyap bago sinara ang pinto ng may kalakasan. Napapikit ako sa inis. Alam niyang hindi ko papatulan si Aldrin kaya't anong inaakto niya. Hinarap ko siya pagkaayos ko sa seatbelt at pagkaanda ng sasakyan. Desidido ko makausap siya. Sinubukan ko siyang kausapin upang di na ulit lumapit kila daddy. Ang kaso nung paalis na ako'y bigla na lamang niya akong hinalikan pag-amin ko. Kumunot lamang noon ni Tyron at ang tingin nakafocus sa daan. Lalo ko na ines at halos maiyak na sa inaakto niya. Hindi mo ba ako kakausapin? Naiiyak kong tanong. Binigyan niya ako ng isang sulyap at masama pa ang naging titig sa mga labi ko. Alam ko ang posible na iniisip niya. Mabilis kong kinuha ang wipe sa bag ko at pinunasan ng mga labi ko. Pinagkapunas ko na, maging ang lipstick na makapit ay naalis. Pinunasan kong walang nang laway niya. Humarap pa ako sa kanya at ngumuso para ipakita ang mga labi ko. Tumikwas lang ang kilay ni Tyron at nagbalingaling na. Bagsak ang balikat sa mandala ko sa upuan. Di maintindihan ba't ayaw niya akong kausapin. Pinunasan ko na, ano pa bang kulang? Tinaas ko na isang kilay ko. Tanda na hindi ko na gustong inaakto niya. Binigyan lang ni Tyron isang sulyap ang mga labi ko bago lumingang muli sa paligid na tila ba may hinahanap. Ano bang hinahanap mo? Hindi mo ba ako kakausapin? Naiinis kong tanong. Ni ayaw niyang ibaling ang ulo patingin sa akin. Ang focus niya ay sa daan. Para bang ang pinunta niya ay ang daan? I'm looking for a church. Mahinang sagot ni Tyron. Nanlalaki ang mata ko at umawang ang mga labi ko. Nawala ang hinagpis at tatoon ng atensyon sa sinabi niya. Simbahan? Does that mean pakakasalan mo na ako? Hindi magkamayo kong sigaw. Bagya pa ako napatalon sa upuan at kumislap ang mga mata. Maging ang mga kulisap sa tiyan ko ay nagising at nagdiwang. Pakiramdam ko maiyak ako sa tuwa. Brat, hindi. Walang ganang tugon ni Tyron. Bumagsak ang mga balikat ko at nawala ang kaninang naramdaman. Maging ang labi ko'y nawala ang ngiti. Nanahimik ang mga kulisap sa tiyan at ang mga talukap ng mga mata ko'y bumabagsak. Hindi. Bakit ka naghahanap ng simbahan kung ganon? Mahinang tanong ko. Wala na ang kasabikan. Nilingon ako nito at bumagsak pa ang tingin sa awang kong mga labi bago yun tumalim. Hihingi ako ng holy water. Pangmumog mo para mawala lahat ng masamang laway galing sa kaklase mo. Mabagsik ni Tyron naturan. Napakurap lang ako at di siya makapaniwalang tiningnan, lalo na nung itigil niya ang sasakyan sa tapat ng simbahan at lumabas. Marin ako napapikit bago nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Di ko na halos makitang daan para lang maabutan siya. Malapit na si Tyron sa bunga ng simbahan. Sa tingin ko, seryoso nga siyang manghihingi ng holy water. He's crazy, isn't he? Tyron, tumigil ka nga! Sigaw ko. Napailing ako na makitang hindi siya tumigil bagkos diretso pa sa loob ng simbahan.
Inis akong nagpapadyak at halos takbuhin na ang distansya namin para lamang mapigilan siya. Halos singalin pa ako nung maabutan siya at mahigpit na hinawakan sa braso. He looked at me deadly. Napaatras pa ako ngunit di ko inalis ang hawak ko sa kamay niya. Ang mga kilay niya halos magsalubong na, maging ang mga labi napipirme. Bumuntong hininga ako at mas sinigpitan pa ang hawak sa matigas niyang braso. Hindi yun masakop ng kamay ko. Please stop. You look like a madman. Pinunasan ko na ng wipes ang mga labi ko. Bibili na lang ako ng mouthwash. Suyo ko pa sa kanya. Lumalim lang ang titig niya. Ang mukha hindi kababakasan ng anumang ngiti. Ang akala ko magpupumilit siya ngunit halos mapangiti pa ako nang bumuntong hininga siya at igiya ako paalis ang simbahan. I just can't help but get angry. I waited many years just so I could kiss you and yet he kissed you easily in the span of a few minutes. Nagsiselos ako. Amin ni Tyron. Kinagat ko ang labi at sinubukang supilin ang ngiti ko. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Maaring ako rin ganito ang iaakto sakaling makita ko silang dalawa ni Lalay na magkahalikan sa harapan ko. I'm sorry. Magmumumog ako ng mouthwash. Isang bote? Tumingkad pa ako para mahalikan siya sa pisngi ngunit umiwas siya. Napaingos ako at napanguso. Ang arte ng kuya. Kala mo naman sa labi dadampi. Pakipot pa pero kapag siyang humalik laging lumalalim. Inirapan ko siya at nauna pang pumasok sa sasakyan niya. Akala mo naman talaga, malalagyan ako anong bakterya ang pisngi niya. Kapag ako nanggigil, wala nang mouthwash ha. Ang kaso, ayaw talaga niya. Tinigil ni Tyron ang sasakyan sa tapat ng drugstore. Tinaasan pa niya ako ng kilay dahilan para magmadali akong lumabas at may kalakasang isara ang pinto ng sasakyan niya. Pinaningkitan ko pa ng tigay ang sasakyan niya bago tumalikod at pumasok sa drugstore. Naghintay pa ako sa pila makabili lang ng mouthwash. Thank you ma'am, come again. Nakangiting inabot pa sa akin ng lalaking sukli ko. Tumango ako at nagpasalamat. Kahit nang makalabas, hindi ko pinansin ang sasakyan niyang naghihintay. Lumipat ako sa fast food chain at nakagamit sa comfort room nila para lang mag-mouthwash. Kahit mahapde, sinubukan kong makalahati iyon. Ang labi ko, halos mawala ng kulay kakamumog. Ilang beses ko pang inamoy ang hininga ko at ilang beses pa akong naghilamos ng tubig. Kala niya, mahihiya ang holy water niya sa linis ng bibig at labi ko. Nagpasalamat ako sa crew bago lumabas. Halos tumakbo pa ako makarating lamang sa sasakyan. I have a perfectly outlined plan in my head. Kaya naman nabuksan ni Tyron mula sa loob ang pinto ng sasakyan, agad kong sinunggaban ng mga labi niya. Mahigpit ako na pahawak sa batok niya para lang maibigay ang intensidad ng halik. Napunta agad ang palad niya sa bewang ko. Nice one, Janine. Pinagkasya kong sarili at kahit na naghahalikan, sinubukan ko makapasok sa sasakyan at mahina pasara ang pinto. He bit my lower lip aggressively. Napahigpit pa ang hawak ko sa may braso niya matapos palaliman ng halik. May diin ang pagkakasandal ni Tyron sa akin sa upuan at dama kong gigil ng bawat halik niya. Isang beses pa niyang kinagat ang pang-ibabang labi ko bago tinapos ang halik. Inihingal akong napabitaw sa batok niya at sinalubong ang namumungay niyang mga mata. Sinasabi ko na nga ba? May kaartehan pang nalalaman ngunit pinaliman naman ang halik. Buwaba ang tingin ko sa basang labi niya. Di ko maiwasang maparunok lalo pangat alam kong ako ang dahilan kung bakit basa ang mga yon. 3 months is too long for this. Mahinang usal ni Tyron. Di ko lubos na maintindihan na sinasabi niya. He asked for 3 months and then he said it was too long. Yes, it is. Bahagya siyang umiti bago nilagay ang seatbelt ko at isang beses pang pinatakan ng halik ang mga labi ko. Napanguso ko at miminsang nangingiti sa ding magtadapo sa kanya ang tingin ko. Seryoso lamang siya na nagmamaneho. Tila ba interesanteng bagay ang daan. Ngunit nawala ang gala ko matapos tumigil ang sasakyan niya sa mansyon. May kataliman ko siyang tiningnan. Alam niyang hindi siya po pwede sa bahay dahil eto siya at kasama pa akong kaharap kila daddy. Mali, wala nga pala sila daddy. Ngunit mali ang akala ko. Ni hindi pa nga nakakapasok ang sasakyan sa mansyon. Nasa bungad na si daddy. Tila hinihintay ang pagdating niya. Bahagyang namimilog ang mga mata kong nilingon siya. Nanginginig pa ang mga kamay kong napahawak sa braso ni Tyron. Haharap ka ba talaga kay daddy? Kinakabahang tanong ko. Bumuntong hininga siya.
Nilingon niya ako at inirapan, marahan ng hinawakan ng kamay kong nasa braso niya. Hinagod niya pa ako bago ako binigyan ng isang ngiti. You don't have to worry. I told you that I'd take responsibility for whatever I did. 3 months is too long, baby. I can't wait that long if Alden is around. Masuyo ang tinging binigay ni Tyron sa akin. Hinalikan pa ang sentido ko upang maikalma ako. Bubuntong hininga ako at tumango. Inayaan ko siyang maunang lumabas habang ako ay nakasunod lamang. Dad, mahinang bigkas ni Tyron. Marahan pa nitong hinilang kamay ko para makalapit kay Daddy. Kahit ayaw ko, pilit kong humakbang. Natigilan nga lamang matapos makita ang hinanakit sa mga mata ni Daddy. Matigas ang itsura. Daddy, nauutal na bigkas ko. Tumalim lamang ang mata nito at masamang tiningnan ang magkahawak namin na mga kamay. Tumikwas pang kilay bago kami muling hinarap. To my office, follow me. Matigas itong utos. Naparunok ako sa utos ito at napakapit na mahigpit kay Tyron. Tahimik lamang to at mukhang sigurado sa mga balak niya. Kita ko pa ang pagngisi niya at paghagod ng tingin sa mansyon. Are you sure about this? Tanong ko. Nag-aalala. Sinulapan niya ako tinapit sa bewang ko. Very sure, baby. This may be the last card to have for you for a lifetime. I shouldn't waste it. Bulong ni Tyron. Katulad ng dati, nagpaubaya pa ako sa mga salita niya. His words are my comfort. Lahat ng sasabihin niya panghahawakan ko. Wait me for a while. Binitawan niya ako bago bumalik sa sasakyan. Paglabas niya, may hawak na nga siyang brown envelope. Documents? Let's go. Aniya, bago pa muling giniya papasok sa mansyon. Ngumiti ako ng bahagya at kumapit sa kanya na mabuti. Kahit na nga bahagyang kinakabahan, pinilit kong maging positibo. Nandito siya at hindi ko na kailangan kabahan. Di ko magawang mangulit habang naglalakad papunta sa office ni Daddy, which is my unlikable place. Nasa lubong ko pa si Manang Karing na nagagalak makita si Tyron ngulit nangunot ang noo matapos makita magkahawak naming mga kamay. Kita sa mukha niyang pagtatanong ngunit hindi naman nagtanong. Pinagsawalang bahala kong reaksyon nito. Maaaring nabigla ito sa nakita. May ibang pagkakataon pa para pag-usapan yon? Whatever might happen, will you join me? Makahulugang tanong ni Tyron na nagpakunot sa noo ko. Bahagya pang tumaas ang kilay ko. Naguguluhan sa tanong niya. Bakit? Ano bang mangyayari? Ngunit di niya sinagot ang tanong ko. Marahan niyang binuksan ang pintuan ng office. Pinisil pa ang palad ko bago tuluyang pumasok doon. Nalula ako sa ilaw at sa iilang makapal na libro ni Daddy. Mas lalo na kay Daddy na printing nakaupo sa swivel habang sa gilid niya ay si Mama. Tahimik to't nakamasid lamang sa amin. What brought you here? I'm not expecting you. Malamig na tanong ni Daddy. Mas kinakabahan pa yata ako kaysa kay Tyron. Tahimik itong binitawan ng kamay ko at tumapit kay Daddy. Nilingon pa nito si Mama na walang kibo at nangungunot ang noo. Why do they need to treat him like this? Bakit kailangan malamig? Pwede naman na casual ngunit parang ayaw nila. Bumagsak ang balikat ko dahil doon. My family doesn't deserve Tyron. Mula nang sabihin ngon ngunit ang nakikita nito. If they treated him as their child, then he should be welcome here all the time. Kabaligtaran ng pagsalubong nila sa ngayon. Sawa ka na ba sa kubo mo? Kaya bumabalik ka ngayon dito? May kahanghangan ang bigkas si Daddy. Magaling na umiling si Tyron. No, Dad. I came here to give you this. Inabot pa nito ang hawak na envelope. Ang puso ko halos magwala na sa kaba. Tila nga may mga dagang naguunahan doon nang buksan ni Daddy ang envelope. Di ko maiwasang lumapit para mausisa kung anong iniabot niya. What am I gonna do with this? Isn't it just a piece of shit? Tumingin to ng diretso kay Tyron. Daddy! Bahagyang may angil na tawag nito. Nilingon ako nito at sinamaan ng tingin, dahilan upang matikom ko ang bibig ko. Maging si Mama ay naningkit ang ginawad sa akin na tingin. Sa huli, sinulyapan ko si Tyron nang umiling sa akin. Napanguso ako at nagbaba ng tingin. Pasimpleng tingin ang binigay ko upang masundan ang pangyayari. Dad, I'm a candidate for graduate. Balita ni Tyron. Nilapag ni Daddy ang envelope at di nag-abalang buksan niyo ng tuluyan. Nagahamong tinitigan pa nito si Tyron. And it won't change the fact that you did not study business. It's just the diploma, but not the course.
Umiling to at naasiwa pang tumingin sa envelope. Gusto ko sana sumagot para sa kanya, ngunit agad niya akong nilingon at inilingan. Sa huli muli kong naitikom ang bibig ko. Hindi po, Dad. I am genuinely sorry that I changed paths, but I didn't forget what you wanted me to be. That is why I studied again. And this time it's business. Sinalubong pa nito ang mga titig ni Daddy. Umawang ang mga labi ko. Maging si Mama ay kita kong gumalaw at napahawak sa mesa. Si Daddy napaupo na maayos sa swivel chair niya at mabilis na kinuha ang envelope. I hope it will give you some peace of mind. I can now help you in the company in exchange for freedom of Janine. Freedom to choose her choice of degree. Di ni Tyron inalis ang titig kay Daddy. Napalapit si Mama kay Daddy matapos itong mailabas sa mga papeles. Kita ko ang pagtango nito at tila pagkamangha na inaral nga ni Tyron ang negosyo. Maging ako'y lumapad ng ngiti. Nagagala ko pang sanulapan si Tyron. Ang gilid ng labi nito'y umangat. Nilingon niya pa ako at bahagyang kinindatan. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko at pasimping nilagay ang buhok ko sa likod ng tenga. Inosente pa akong lumapit kila Daddy na hindi umangal. Daddy, are you happy? Nilingon ko ito na agad namang tumango. More than glad. Umisi ito at nilapit pa sa akin ang dokumento. Nakasa doon na graduate nga si Tyron. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon. Basta't ang alam ko lang nag-online class siya. I'm proud, Janine. Your kuya did it. Si Mama na hinaplos pa ang buhok ko. I am too, Mama. Ngumiti ako dito bago binalingan si Daddy. Does that mean Tyron will go back here? Di ko na itago ang kasabikan sa boses ko. Halos tumalon sa tuwa ng tumango si Daddy. Of course he will. I will adopt him legally since he will be my next successor. Welcome your kuya, Janine. Nakangiting utos pa ni Mama. Tuloy ang nawala ang ngiti ko. Ano raw? Adopt? Aampunin na ng legal si Tyron? Nangilid ang mga luha ko sabay ng paninikip ng dibdib. Di ko lubos maisip na magagawa nilang ganito. They know you're an item and yet they did plan to adopt him? You cannot do that, Dad. I'm trying to collect all of my respect for them, but I can't. My anger is spreading in my whole system. Nanginig ang mga kamay ko at nanghihina ang mga tuhod sa galit. And why not, Janine? Hindi ko basta ipapaubay ang kumpanya ko kung di ko kaapelito. Adopting him is the best way. He can have it all and live his stinking barnhouse. Tumayo si Daddy at binuksan pang drawer ng lamesa niya. Here is the adoption paper, Tyron. You can sign it now so we can process it. Iniabot pa nito yon kay Tyron.